Anong masasabi mo sa quote na ito sa kabila ng mga nangyayari sa lipunan? It is difficult to free fools from the chains they revere. Voltaire. Napakalalim at tila nananampal sa katotohanan ang quote na ito ni Voltaire, lalo na kung itatapat natin ito sa kasalukuyang lagay ng ating lipunan. Narito ang ilang punto kung bakit nananatiling makabuluhan ang kaisipang ito. Una, ang pagyakap sa komportableng pagkakagapos. Minsan, ang mga tao ay nakahanap na ng seguridad sa kanilang mga maling paniniwala o nakasanayang sistema. Kahit na ang sistemang ito ay mapang-api o hindi makatarungan, mas pinipili nilang manatili rito dahil ito ang kilala nila. Ang pagbabago ay nakakatakot, kaya mas gusto pa ng iba na manatili sa ilalim ng kontrol kaysa harapin ang responsibilidad ng pagiging malaya. Pangalawa, ang kulto ng panatisismo. Sa mundo ng politika at social media, makikita natin ang pagkabuo ng mga echo chambers. Maraming tao ang sumasamba sa mga ideolohiya o leader na tila sila na mismo ang gumagawa ng sarili nilang tanikala. Mahirap silang gisingin dahil ang tingin nila sa kanilang mga tanikala, ito man ay maling impormasyon o bulag na pagsunod, ay simbolo ng kanilang katapatan o pagkakakilanlan. Pangatlo, edukasyon versus indoktrinasyon. Ipinapaalala ni Voltaire na hindi sapat ang basta pagbibigay ng impormasyon kung ang isang tao ay tinuruan o na-indoctrinate na mahalin ang kanyang pagkakagapos, ituturing niyang kaaway ang sinumang susubok na magpalaya sa kanya. Ito ang hamon sa ating lipunan. Paano mo tutulungan ang isang tao na ayaw namang magpasagip? Pang-apat, ang sikolohiya ng chains. Sa modernong konteksto, ang mga tanikalang ito ay maaaring fake news na mas pinipiling paniwalaan dahil pasok sa kanilang bias. Tradisyonal na politika, ang pagboto sa mga pamilyang dekada nang nakaupo kahit walang tunay na pagbabago. Consumerism, ang pagkaalipin sa mga material na bagay na nagbibigay ng panandaliang saya pero nagbabaon sa utang. Konklusyon, ang masaklap na katotohanan sa sinabi ni Voltaire ay ito. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa isip. Hanggat ang isang tao ay hindi nakikita na siya ay nakagapos, hinding-hindi siya lalaban para makawala. Sa kabila ng mga nangyayari sa lipunan, nagsisilbi itong babala na ang edukasyon at kritikal na pag-iisip ay hindi lamang dapat itinuturo, kundi dapat isinasabuhay upang hindi natin mahalin ang sarili nating pagkakapiit. Alin sa mga tanikala ng ating lipunan ngayon ang pinakamahirap kalasin? Para sa akin, ang pinakamahirap kalasin ay ang tanikala ng maling impormasyon at confirmation bias. Ito ang pundasyon ng maraming iba pang problema sa lipunan. Narito ang dahilan kung bakit ito ang pinakamatibay na chain sa kasalukuyan. Una, ang isipan, ang bilangguan. Dati, ang mga tanikala ay pisikal o panlabas, tulad ng diktadurya o kahirapan. Pero ngayon, ang tanikala ay nasa loob na ng ating mga gadget at algorithm. Dahil sa social media algorithms, ang nakikita lang natin ay ang mga bagay na gusto nating makita at mga opinyon na katulad ng sa atin. Pinatitibay nito ang paniniwala ng isang tao na siya ang tama, kaya kahit anong paliwanag o katotohanan ang iharap mo, ituturing kanyang kaaway. Pangalawa, ang emosyonal na connection. Mahirap kalasin ang maling impormasyon dahil madalas itong nakabalot sa emosyon, galit, takot o pag-asa. Kapag ang isang tao ay naniwala sa isang fake news dahil ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay kabilang sa isang grupo, ang pagtatama sa kanya ay tila pag-atake sa kanyang pagkatao. Gaya ng sabi ni Voltaire, revere o sinasamba nila ang tanikalang ito dahil bahagi na ito ng kanilang identidad. Pangatlo, ang pagguho ng tiwala sa institusyon. Dahil sa paglaganap ng propaganda, marami na ang nawala ng tiwala sa agham, kasaysayan at lehitimong pamamahayag. Kapag ang isang tao ay hindi na naniniwala sa konsepto ng katotohanan, wala na tayong common ground para mag-usap. Mahirap palayain ng isang tao kung para sa kanya ang katotohanan ay relatibo o depende lang sa kung sino ang paborito niyang vlogger o influencer. Ang iba pang matitibay na tanikala, systemic poverty. Mahirap mag-isip ng malalim at maging mapanuri kung ang sikmura mo ay walang laman. Ang gutom ay isang napakalakas na tanikala na madaling gamitin ng mga mapagsamantala.
Toxic resilience. Ang kultura natin nang ngumiti na lang sa gitna ng hirap, sa halip na humingi ng pananagutan. Nagiging tanikala ito dahil imbes na ayusin ang sistema, tinitiis na lang natin ang hirap hanggang sa masanay na tayo. Sa madaling salita, ang kawalan ng kritikal na pag-iisip ang master chain. Kapag nabasag ang tanikalang ito sa isip, doon pa lang magkakaroon ng lakas ang tao na kalasin ang iba pang mga kadena ng lipunan. Kung makakapagsalita lamang ang kadena base sa quote na ito, ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Kung bibigyan natin ng boses ang kadena, ang simbolo ng ating mga limitasyon, maling paniniwala, at pagkaalipin, marahil ito ay magsasalita ng may halong pambubuska at mapait na katotohanan. Narito ang posibleng sabihin ng kadena sa atin. Una, hindi ako ang nagkulong sa iyo, ikaw ang kumapit sa akin. Sasabihin ng kadena na hindi siya ang may kasalanan kung bakit ka nakagapos. Paalala niya na sa simula, baka pilit mo siyang kinalas, pero noong nakaramdam ka ng takot sa kawalan ng kasiguruhan sa labas, ikaw na mismo ang humawak sa kanya ng mahigpit. Sasabihin niya, ako ang iyong seguridad sa mundong magulo. Pangalawa, binigyan kita ng identity kaya ayaw mo akong bitawan. Maraming tao ang ginagawang bahagi ng kanilang pagkatao ang kanilang mga tanikala. Maging ito man ay ang kanilang galit, ang kanilang pagiging biktima, o ang kanilang bulag na pagsunod sa isang idolo. Sasabihin ng kadena, kung mawawala ako, sino ka na lang? Kung hindi ka na biktima, kung hindi ka na tagasunod, ano na ang papel mo sa mundo? Ang takot na mawala ng pagkakakilanlan ang nagpapanatili sa kadena. Pangatlo, pinalitan ko ang iyong paningin ng ilusyon. Sasabihin ng kadena na mas madaling mabuhay sa loob ng bilangguan kung ang mga bakal nito ay pipinturahan mo ng ginto. Pinaniwala kita na ang limitasyon ko ay proteksyon at ang katahimikan ko ay kapayapaan. Mas gusto mo ang komportabling kasinungalingan kaysa sa masakit na kalayaan. Pang-apat, ako ay kasing tibay lamang ng iyong katahimikan. Ito ang pinakamahalagang sasabihin ng kadena. Ang kanyang lakas ay hindi nanggagaling sa bakal, kundi sa kawalan ng kibo ng taong nakagapos. Sasabihin niya, kaya kitang pigilan hanggat naniniwala kang hindi mo ako kayang putulin. Ang totoo, kalawangin na ako at marupok, pero dahil sinasamba mo ako, nananatili akong buo sa iyong isipan. Sa madaling salita, ang boses ng kadena ay boses ng status quo. Ito ang boses na bumubulong sa atin na huwag ka nang lumaban, ganito na talaga ang buhay, o ligtas ka rito. Ang pinakamapanganib na kadena ay ang kadenang hindi nararamdaman ng nagsusuot nito dahil inakala niyang ito ay alahas o dekorasyon sa kanyang buhay.